nagfo-focus about the endocrine system. So for today, ang i-discuss lang natin all about hypothalamus and pituitary gland. But before we begin that discussion, let us just have a quick overview what is endocrine system and what is its relationship sa ating nervous system, no? Yung endocrine system natin kasi ay nagfo-function to send messages, no? Messages sa different parts of our body. Same with our nervous system. Ganon din naman ang role niyan to send or give signal sa ating mga body parts. Nga lang ang pinagkaiba kapag is nervous system kasi wired, as you can see, merong mga nerve endings dito sa picture, no? May mga nerve endings yan that will give signal doon sa part na yun ng body. So, mabilis yung pag-send ng signal kasi nga siya ay wired. However, the effect is short-lived lang. Okay, saglitan lang siya. Then, mawawala na siya eventually. Whereas, pagdating mo sa endocrine system, people, ang sistema naman dito, hindi siya wired. So, wireless siya. So, ibig sabihin, yung travel time ng mga hormones na yan doon sa kanilang target tissue ay medyo matagal. Kahit na ba matagal, yung effect naman niya ay matagal din, no? Long-lived naman yung kanyang effect sa body. So, kahit ganun yung differences nila, the point is, merong way, no, para makapag-usap or makapag-interact yung mga different parts natin sa body with one another based on these two system na meron tayo sa katawan natin. So, to compare, as mentioned a while ago, no, ang nervous system natin ay wired kasi may mga nerve endings yan. Endocrine system naman natin wireless, no, kasi marirelease yung hormones, pupunta yan sa bloodstream, sa circulatory system natin, papunta doon sa target tissue kung saan magte-take effect, no, yung mga hormones na yan. Both of which are chemical signals, no, to specific cells that has different, no, duration, no, kung gaano katagal ang effect nila doon sa body na yan, sa part na yan ng body natin. Sa nervous system na yan, rapid nga ang pag-send ng message, pero mabilis din yung mawala yung effect doon sa body. Pero pag sa endocrine, matagal nga or mabagal, no, yung pag-send ng signal, pero yung effect naman niya sa body, matagal naman. Okay? So, paano nagkakaroon ng interaction dito sa ating nervous system? Based on the close proximity, okay, doon sa nerve endings. Pagdating naman dito sa endocrine system, kailangan ng specific receptors doon sa particular hormone na yon. So, speaking of hormones, so what is a hormone? So, it is a highly active chemical substance, no, released in the bloodstream for communication process, no? So, kumbaga, para yung sulat nung unang panahon, no, na sinesend sa mga kartero or sa mga mailman para makapagbigay ng information doon sa specific tissue na yan. Okay? So, paano ba kakaroon ng effect yung hormones na yan sa body natin? So, there are two types of feedback mechanism kasi. Yan kasi yung magiging tawag dito pattern kung paano nagwo-work yung hormones natin in our body. So, there are two types, the positive feedback mechanism and the negative feedback mechanism. Okay? So, between the two, eto si positive feedback mechanism, isa lang siya. If I remember it right. No? Alam ko isa lang to. Isa lang yung hormone natin na merong positive feedback mechanism. And the rest, lahat na yan sila ay negative feedback mechanism. Okay, so let us just discuss first what is the positive feedback mechanism. So, common example natin dyan sa positive feedback mechanism is oxytocin. So, what is oxytocin? Oxytocin is a hormone that is involved in uterine contraction during labor. No? So, ang stimulus natin dyan is itong baby. Okay? Baby na full term na kailangan na niyang malabas sa mundong ibabaw. So, ano mangyayari dito sa baby? So, magkakaroon kasi ng pressure dito sa cervix, okay, ng nanay.
So, kapag nagkaroon ng pressure dyan, magkakaroon ng pain sensation that will be transmitted doon sa brain ng nanay. So, since meron siyang pain, it will send a signal na manganganak na yung nanay. So, to help, yung uterus na mag-contract, okay, yung brain magre-release ng oxytocin. So, oxytocin will take action dito sa uterus, magkakaroon ng uterine contraction to uh, tawag dito to induce labor. Okay, so para manganak na siya. So kapag nanganak na yung nanay, wala nang stimulus for oxytocin. So bababa na yung concentration niya. So ibig sabihin kapag positive feedback mechanism, kapag may stimulus, merong production ng hormone. Okay, so ganun yung sa positive feedback mechanism. Pagdating mo naman na negative feedback mechanism, iba naman ang kwento dito. So, dito, kapag wala yung stimulus or wala yung product na yan, nagkakaroon ng production ng hormones. Inversely proportional naman siya. Okay, so paano ang sistema niyan? So, there are two types of negative feedback mechanism, the physiologic and the endocrine axis driven, no? Na negative feedback mechanism. So, dito muna tayo sa endocrine feedback mechanism, no? Endocrine axis. So, when you say endocrine axis kasi people, ang pinag-uusapan lang natin dyan ay puro hormones. So, katulad ng ito sa thyroid hormones. In thyroid hormones kasi tatlo ang tawag dito hierarchy, okay, ng stimulus, okay, ng release ng thyroid hormone. So, merong TRH, TSH, thyroid hormones at T3 and T4. Okay? So, magi-start yan dito. Sabihin natin dito. Yung thyroid hormone sa body ng patient, sabihin natin mababa. So, since mababa na yan, kailangan yan tumaas. Okay, so, paano siya tataas? Yung low concentration ng thyroid hormones na yan, masisense yan ng brain. Okay, particularly the hypothalamus. Sabi niya, hypothalamus ay mababa na yung thyroid hormones na nagsisirculate sa body. So, kailangan na natin siyang pataasin. Kailangan ko ng utusan si pituitary gland na mag-release ng message, no, papunta kay thyroid gland para mag-release si thyroid gland ng thyroid hormones. So, isusulat niya yan, okay? Ilalagay niya yan doon sa releasing hormone. Okay? Ito yung chemical signal na i-release niya. So, ano yung releasing hormone na gagawin niya? Thyroid releasing hormone. The thought is to stimulate nga yung thyroid gland to produce what? Thyroid hormone. So, marireceive yan ngayon ni pituitary gland. Ano sasabihin ni pituitary gland? Ay, nag-send ng message si boss. Okay, kailangan kong utusan pala si thyroid gland na mag-produce ng thyroid hormone. Sige, yun kasi yung utos ng boss. Ang pinaka-boss dyan ay si hypothalamus. So, si pituitary gland ngayon, magre-release ng TSH. Okay? Ano yung TSH? Thyroid stimulating hormone. So, pagdating niyan sa thyroid gland, ano mangyayari kay thyroid gland? Sabi niya, ay, may utos pala yung mga boss ko sa akin na kailangan mag-produce ako ng thyroid hormone. So, magpo-produce siya ngayon ng thyroid hormones that will take effect doon sa target tissues sa body. So, kapag na-reach na nung tawag dito, nung mga hormones na yon yung normal levels, what will happen? Or sabihin natin na